Sumainyo ang Panginoon. Maligayang Pasko po sa inyo lahat. Pati inyo ang mga katabi ng maligayang Pasko. Maraming salamat. Bahagi sa taong na ito, 2023, pagkakataon na kung saan ay higit natin mapagtibay ang dakilang biyaya ng pagliligtas ng Diyos sa sangkatauhan sa kaganapan ng pasimula ng pagliligtas ng Diyos. Ang Diyos na naging tao sa gitna natin. So bahagi rin na kung saan yung pinindisyonan natin yung Belen, ngayon din po ay 1,000 years. Alam niyo ba kung sino ang unang nagpasimula ng Belen? Si St. Francis of Assisi. Exactly 1,000 years ago. 1,000 years ago. Kaya po may indulhensya plenarya sa sino man na manalangin sa harapan ng Belen. Of course, yung kalimitan requirements na hinihingi natin para sa indulhensya plenarya. Pero yan po ay 1,000 years ago. Muling pagpapakilala ng alin mahalagang biyaya na nawa ay higit nating pakinabangan sa ating pagkilos bilang mananampalatayang Kristiyano Katoliko tayo. Meron pa tayong pagtuluyang. Pero isa po sa mga bahagi na huwag natin kalimutan ay alin yung image ng Belen. Na butihan po natin ay nagpapakita na mensahe natin ngayong kapanahunan na ito. Ano yun? Una, makita natin yung dakilang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Na ninais niya ipamanhig sa atin yung famous na John 3:16. Dahil sa lubang pag-ibig ng Diyos ay ipinagkaloob niyang kanyang bugtong na anak upang sino mang manalig sa kanya ay magkaroon ng buhay. At yan ay alin, sinimulan sa pamagitan ng pagdadala ni Maria at pagluluwag kay Jesus sa Bethlehem, Judea. So ngayon po, sabi nga ko natin, yung Bethlehem, binanggit ko po noong kahapon na magkaiba yung biblical Israel at yung present day Israel. At isa po rin yung biblical Israel kasama ang Bethlehem sa Israel. So ngayon after ng Second World War, gawa ko ng pagtatalaga sa State of Israel at Palestine, ang Bethlehem ay napapunta sa Palestine. Pero malapit na 11 kilometers lang mula Jerusalem ang Bethlehem. So 30 minutes, mas malayo pa nga yung Santa Cruz. So bahagi yun, ganun lang kalapit ang Bethlehem sa Jerusalem. Pero bahagi na kung saan ay makita ko natin sa lubang pag-ibig ng Diyos na makita ko natin natin. Ninais ng Diyos na siya ay naging tao. Makipabuhay sa atin. Hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos para tayo ay kanyang makasama upang ipakita ang kanyang walang pag-ibig sa atin.
So naman po, makita rin natin yung isang mahalagang pagkilos natin bilang mga mananampalatayang Kristiyano Katoliko, yung kahalagahan ng alin na yung kapanahunan ng Pasko, huwag natin kalimutan yung maramdaman natin yung pag-ibig ng Diyos. At yun naman yung maging maliwanag ng ating pagkilos sa daigdig na ito, na higit natin maramdaman natin, ito'y nagmumula sa pag-ibig ng Diyos na naging tao, na siyang ipinagdiriwang natin ngayon kapanahunan ng kanyang kapanganakan. Huwag natin kalimutan. Hindi lamang inibig ng Diyos si Maria, si Jose, at ang bayang Israel. Ngunit inibig niya ikaw at ako. So na huwag natin kalimutan, iniibig tayo ng Diyos. Sana po, yun yung pag-uugutan natin ng ating pagkilos. Na huwag natin kalimutan, sapagkat ngayong kapanahunan na ito, parang natatabunan. At kung minsan ay pinapalitan natin, katulad halimbawa ng alin, yung materialismo. Kung minsan sabi nga natin, instead na ipamanig natin yung pag-ibig, baka akala natin pwede natin mapalitan ng material na bagay. Yung material na bagay ay pagpapakilala lamang ng pag-ibig natin sa mga taong pinamahal natin. Pero nawa, huwag maging kapalit ang mga material na bagay sa pag-ibig. Kinakailangan palaging kasama ang pag-ibig. At alin yung pinakita ko sa atin, yung image ng sabsaban, sabi nga natin, isang payak na katatayuan. Kasi hindi ko isinilang sa isang kondo, no? Isinilang siya sa isang bahay ng mga tupa. Hindi kung sa atin, wala tayong tupa eh. Ang mayroon sa atin ay alin, kural. Ganon, ninais ng Diyos na ipakita ang kanyang pag-ibig sa bawat isa sa atin. Kaya po, ano man yung kalatayuan natin, payak man o marangya, sana, lalong-lalo na sa mga magulang, huwag niyong kalimutan na ipahayag ang kahalagahan ng pag-ibig. At yan din, lalong-lalo na sa loob ng pamilya. Kaya ninais ng Diyos sa pamagitan ni San Jose at saka ni Maria. Hindi ho yan yung, kung tawagin natin yung image, ng putok sa buhok, na nanggaling sa kawayan, hindi, sa loob ng pamilya. Kaya nga pinaalala sa ating panalig na alin, charity begins at home. Doon higit inuhubog kung paano magmahal. At nawa, hingin natin kay Jesus ang isinilang sa sabsaban kung paano tayo higit na magmahal sa loob ng ating pamilya. Nawa, hingin natin ng lakas sa tulong ng ating Panginoong Diyos na nagnanais na isilang sa bawat isa sa atin na ipinamanig niya 2,000 taon na at 23 taon na ang nakalilipas. Pangalawa, bahagi rin mo ng pagkilos na sabi ko nga dito sa ating bilid, nahanap ko yung sabsaban. Alam niyo yung sabsaban, para usang na Hudyo, no? Mahalaga ho yun kasi yun ay may swaddling clothes na kasama.
doon sa sabsaban. Yung tinatawag nating nakabalot ng lambing. Tayo, mga Pilipino, uso na sa ating yung lambing, yung puting panyo. Kasi ito po, para sa mga Hudyo, bakit may lambing? Kasi para sa mga Hudyo, ito yung mga shepherd's temple. Ito yung mga sabsaban ng alin, ng mga kordero, yung mga inaalay sa templo. Kaya kung may puting damit, ay para alin, sinasalo kaagad yung tupa para hindi kaagad magkaroon ng pasa. Kasi sa oras na magkaroon ng pasa, nag-iiba ang kulay, nagkakaroon ng itim. Kaya yun ang ginagawa. At yun po, alam naman natin, yung inaalay ng kordero,